ipa-disqualify at ipa-disbar ng COMELEC ang isang aspirant sa pagka-vice mayor dahil sa mapanira umunong post online tungkol sa darating na eleksyon. Ang paliwanag po ng aspirant sa pagsaksi ni Sandra Aguinaldo. Magkasamang sinampahan ng criminal complaint ng Commission on Elections at ng PNP Anti-Cybercrime Group si Attorney Jeriel Harold Respicio, isang aspirant sa pagka-vice mayor sa Reyna Mercedes Isabela. Kaugnay ito ng umunoy mapanirang impormasyon na pinost ni Respicio sa Facebook na nagpakita kung paano umano pwedeng madaya ang eleksyon sa Mayo. Naharap si Respicio sa reklamong cyber libel o paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Article 154 ng Revised Penal Code sa Manila City Prosecutor's Office. Idiniin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi raw totoo ang sinasabi ni Respicio sa video at hindi mamamanipula ang mga election machines. Pinaalis na rin ng COMELEC sa Facebook ang naturang video. Meron po siyang mga pinalabas sa ating pong sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napakamapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ng ating pong halalan. Ito raw ang unang pagkakataon na nag-file ang COMELEC Task Force KKK laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Plano rin nilang mag-file ng disqualification case laban kay Respicio at ipa-disbar ito bilang abogado. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede kang magbigay ng kahit na anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan lalong-lalo na. Depensa naman ni Respicio, ang intensyon niya ay masabihan ng COMELEC tungkol sa kahinaan umano ng sistema. Ang punto ko doon was, kapag konektado yung voting machine sa internet before printing ng election return, pwedeng madaya yung election. Pinakita ko yun sa COMELEC para maintindihan nila yung vulnerability at sana maitama nila iyon. Kukonek lang po siya, lalagyan lang po siya ng transmission device kapag nakapag-imprenta na at nakapagpaskil na ng result sa bawat presinto. Malalaman na kaagad yung boto bago ka pa man mag-transmit. Pinanindigan din ni Respicio ang kanyang naunang payag dahil sabi niya, isa rin siyang IT expert. Kailangan kong harapin lahat ng kaso na ito. Hindi ako titigil, hindi ako aatras sa laban. Nagpunta naman sa COMELEC ang ilang nagpakilalang dating rebeldeng komunista. Nagdala sila ng sulat para kay Garcia at humiling na maamyandahan ang resolusyon ng COMELEC laban sa discrimination at political labeling. Pinagbabawal din ng resolusyon ang red tagging sa election period. Pero sabi ng mga dating rebelde, may karapatan silang magsalita laban sa anilay mga kalaban ng gobyerno. Kailangan naming isaliwala at kailangan naming sabihin sa mga tao kung ano ang ginagawa ng CPP, NP, NDF at ang mga legal fronts nito. Wala pang reaksyon ng COMELEC dito. Nagsama-sama naman ang COMELEC, NAMFREL, PPCRV, Lente, DICT, PNP at iba pa para magpahayag ng commitment na pangalagaan ng integridad at kredibilidad ng halalan sa gitna ng banta ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inilunsad ngayong araw ang enhanced e-travel app na may bagong gamit para sa mga Pinoy na magmamigrate o matagal na mananatili sa ibang bansa. May kasama na itong CFO system na otomatikong magpapaalala kung ano-anong pre-departure requirements ang kailangan nila mula po sa Commission on Filipinos Overseas. Ang kay Secretary Dante Ang, isang paraan ito para ma-monitor ang mga babiyahing Pinoy at matiyak na hindi sila mabiktima ng human trafficking at iba pang scam. At kapag nakuha na ang mga requirement, automatiko na rin ma-access bilang bahagi ng e-travel records na siyang makikita ng Bureau of Immigration. Kaisa po ang GMA Pinoy TV sa ilalim ng GMA International sa launch ng enhanced e-travel app. Nagbabala ang ilang eksperto na maaaring makasuhan ng Senado kapag hindi nasimulan agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panginiban Perez.
Sa mungkahing timetable ni Senate President Chis Escudero, sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. Pero babala ngayon ng ilang eksperto sa konstitusyon, posibleng maharap sa mga kaso ang Senado kung hindi agad simula ng impeachment trial. Nakasaad kasi sa konstitusyon na ang impeachment trial shall forthwith proceed o agad-agad mangyari pagkatanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They're accountable. So someone can file a case against the senator judges? I think so. Simulan nila. Kahit hindi matapos, at least mas sigurado na yung susunod na mga hukom, yung susunod na set of senators will have the duty to continue it. Pangamba pa ng ilan kung madelay pa ang impeachment trial, baka may bansang makialam para mabago ang opinyon ng mga tao. If they can just capture a presidential that will change foreign policy, di ba? That's going to be a very good investment on them. At kung magpasok sila ng ganong kalaking pera, lalo na using social media and AI, and kaya nilang sway yung public opinion. Sara Duterte is known to be, as her father was, close to China. Natalakayan dahil isa sa mga parusa sa mga nahahatulang guilty ay habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno, bukod sa pagkakatanggal sa pwesto. Kung may iba pang gustong habulin sa bise, pwedeng idaan yan sa ibang kaso. Pag once na na-convict na po siya sa impeachment, po pwede naman pong kasuhan sa ombudsman. Bukod sa bise, may ibang politiko rin umano ang makikinabang sa delayed trial. Yung impeachment will also be a good opportunity for some people to become presidential. Diba? Sisikat sila. And maybe some of them want that to happen closer to the 2028 elections rather than now. Habang wala pang trial, ay tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel. Tutulungan sila ng binuong impeachment secretariat ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Humihiling ng special audit sa COA ang DBM at DOH kagnay ng pondo para sa health allowance ng mga manggagawa noong COVID pandemic. Sa joint statement, sinabi ng dalawang kagawaran na kailangang masuri kung nagamit ng tama ang pondo ng Public Health Emergency Benefits and Allowances, partikular ang Health Emergency Allowance. Patuloy daw kasing gumagalaw ang funding requirement kahit mahigit isang taon na matapos bawiin ng Pangulo ang deklarasyon ng State of Public Health Emergency dahil sa COVID-19. April 2024 pa raw natapos ang computation para sa 121.3 billion pesos na pondo, pero may mga umaapala pa raw sa DOH para po sa karagdagang pondo na umaabot ng 6.8 billion pesos. Mapabata o matanda nagtungo sa Pag-asa Astronomical Observatory sa Quezon City para saksihan ang pambihirang Parade of Planets. Saksi si Jamie Santos. Hindi pa man kumakagat ang dilim, sunod-sunod na ang dating ng mga tao sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman sa Quezon City ngayong Biyernes. Nais daw kasi nilang masaksihan ang Parade of Planets o ang pambihirang pagkakataong makikitang tila nakahanay ang mga planeta sa langit. Kaya naman ang ilan sa kanila kasama pa ang kanilang mga anak para makasilip sa telescope ng Pag-asa. Para din po alam din nila yung kung anong yung alignment nga ng planet para makilala din nila kung anong pangalan din ng mga planet na anong naka-align doon. Ganun. Ang magkasintahang ito galing pa sa Laguna at Taguig at dumayo pa sa Quezon City para masaksihan ang astronomical event. Interested lang po, tsaka sinerge ko po kasi 2040 po kasi next. Nakaka-excite po. Siyempre kasama ko rin po yung girlfriend ko. Mahilig din po sa constellations. Bandang alas 7 na ng gabi nang may masilip na sa telescope. May nakikita na, sir? Nakikita na yung Jupiter. Medyo, saka Mars. Opo. Medyo maano na po yung ulap. Medyo nawawala tapos bumabalik. Kung ngayon nagkataon na sa iisang gabi makikita silang lahat.
Bihira po yan. Kung titignan sila dito sa Earth, para silang naka-align. Ayon sa Pag-asa Astronomical Observatory, makikitang animoy nakahanay sa langit ngayong gabi ang mga planetang Mars, Jupiter, Neptune, Venus, Uranus, Mercury at Saturn. Paglilinaw ng Pag-asa, ang parada ng planeta ay description lamang ng pangyayari. Wala raw opisyal na astronomical term o technical term para maipaliwanag ito. Taong 2016 pa huling nagkaroon ng planetary alignment. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. 73 araw bago ang eleksyon 2025. Ilan sa mga tinalakay ng mga tumatakbo sa pagkasenador sa kanilang kampanya, ang kabuhayan at karapatan ng mga Pilipino. Saksi, si Marie Zumal. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng pagbibigay trabaho at suporta sa maliliit na negosyo. Digitalization kontra underemployment ay tinutulak ni Benher Abalos. Pag-invest sa irigasyon ay sinusulong ni Makati Mayor Abby Binay para sa food security. Si Ping Lacson binigyan diin ang budget reform para mas maabot ang LGUs. Murang kuryente sa tulong ng nuclear power plant ay tinutulak ni Manny Pacquiao. Direktang pagbili ng gobyerno sa magsasaka at mangingisda ang balak ni Tito Soto. Pagkakaroon ng corporate farming ang nais sa Senador Francis Tolentino. Sa Zambales, idiniin ni Jerome Adonis sa pulong sa mga manggagawa na di sapat ang minimum wage. Pag-iit ng karapatan sa lupa ng mga Aita sa Zambales ang iginiit ni Ronel Arambulo. Si Mimi Doringo pinakinggan ang hiling ng mga katutubo na paaralan, ospital at iba pa. Sa Pasig, dagdag na tulong para sa mga jeepney driver ang isinulong ni Bam Aquino. Kahapon, nag-ikot sa palengke, terminal at port sa Zambales si Franz Castro. Nakausap din ni Amira Lidasan ang ilang driver at vendor doon. Kabilang sa ikinampanya sa antipolo ni Senador Pia Cayetano ang edukasyon at women empowerment. Hinikayat naman ni Senador Bato de la Rosa ang local legislators na tugunan ng problema sa droga. Paglapit ng medical services sa liblib na lugar ang plano ni Senador Bongo. Dagdag benepisyo para sa barangay officials naman ang isa sa binigyan diin ni Senador Amy Marcos. Sa Camp Aguinaldo, isinulong ni Ariel Querubin ang mas mataas na pensyon para sa retirees. Habang nag-ikot naman si Willie Revillame sa Binyan, Laguna. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, may tsansa pa rin ng ulan sa pagpasok ng Marso ngayong weekend. Walang bagyo o sama ng panahon na namamataan pero magtutuloy-tuloy ang pag-iiral ng shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, pati na sa malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganito rin ang lagay ng panahon sa linggo pero halos kalat-kalat na lang ang mga pag-ulan. Nananatili namang mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Puno ng shocking twist sang #1 miniserye sa primetime na My Ilonggo Girl. Gaya po ng pagbabalik ng karakter ni Jillian Ward na si Venice na may new look at ginagampanan ngayon ni Myrtle Sarosa. Tuloy rin ang pagsupot ng iba't ibang problema na haharapin ni Tata, ang isa pang karakter ni Jillian. Ang nakakahook na story ito ng serye ang dahilan kaya nangibabaw ang My Ilonggo Girl online at nakakuha ng mahigit 900 million views sa iba't ibang digital platform. Napapanood ang My Ilonggo Girl Lunes hanggang Huwebes bago mag-saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.